Okay, so nandito tayo sa isang area. So, ang gagawin natin yung mga hunters is mag-locate tayo doon sa ginawa natin ng satellite scanning. Okay, so on the way tayo. So, dito tayo sa may malapit lang ito doon sa area na pupuntahan natin. So, napansin natin dito sa may area na ito, dito sa may parang pabundok. So, tayo-tayo lang dito yung nag-locate. Kasi mas paganda yung yung wala masyadong nakakaalam, di ba? Iba kasi yung marami. So dito ay makikita natin yung uh, hugis triangle na ba to? And then dito ako namangha sa kanyang gilid kasi siya ay perfect na pagka shade or pagka engrave na para talagang nakachop na perfect na triangle. Okay, so kung pag maka-encounter tayo ng ganyan, isa yan sa mga prospect na mayroong nakabaon item. Okay, tulad nito. O yan o, distansya lang yan, nasa 5 meters. Meron siya naka-engrave na linya. Okay, ito naman ang pwedeng magiging dito is tunnel. Okay, meaning may tunnel dito. Kasi ang purma dito sa bundok nito is pabundok. Okay, pwedeng maglagay ng tunnel sa ibaba. Nandoon yung entrance. Okay? Kasi kapag doon sa creek, meron kasing creek doon sa ibaba. So pwedeng maglagay ng tunnel doon. And then papasok dito sa ilalim ng bundok. So ngayon kapag ilocate natin, ang magiging detection dito sa may tuktok. Okay? So kapag hukayin, so napakalalim. Yan yung mga big volume. Okay? Big volume of deposit. Sobrang malalim talaga yan. Planado, saka preparado yung kanilang pagkabaon. Usually kapag anong mga klaseng plastada sa area, and then mga signs sa bato, kadalasan yan ay mga horizontal tunnel. Horizontal tunnel tagayan kapag may bundok. Okay? Unlike doon sa mga patag, meron doon mga vertical na sobrang lalim. Okay, so nandito tayo sa tuktok. Tuktok ito ng bundok hunters. At pag-familiarize natin yung area kasi meron tayong dala na litrato doon sa area. Okay? So dito kayo mamangha katiits kasi ang mga deposito pala hindi pala nila ilalagay sa isang area na kung saan masukal. Okay? Doon pala nila yan ilalagay sa may area na kung saan wala kang makikitang sign. You know? Puro damo yung makikita. Okay? Wala ka talagang sign na makikita dito pero kapag tingnan mo sa ibabaw, doon mo makikita yung kakaibang formation sa lupa. Ang kulay kasi ng mga tiits, mga item, mag-reflect yan kapag titingnan sa ibabaw. Kapag malalim yan ay white. Kapag mababaw, magkukulay yan, reflect yung kanyang yellow. So ito yung puno na nasa gitna. Okay? Ito yung magiging natin, guide para dito sa ilocate natin. So dyan sa part na yan, dyan yung nakalagay yung hugis ibon. Okay, sobrang laki nun. Halos yun, sobrang laki talaga nun. Tapos dyan sa part na yan, dyan natin makikita yung isang kahon. Naka-kwadrado sa katiits, white color. I think malalim yun. Pwede rin nilagyan yun ng cover o semento kung kaya naging white lang yung kulay. Pero dito ay wala ka talagang makikita ng mga sign. Meron itong sign malayo. Distansya sa katiits. Kasi ang dito, yung history dito sa area na ito, dito yung kampo. Okay, kung pansinin natin maigi, tuktok siya ng bundok. And then dito sa ibaba, meron siyang lumang daanan. Okay, makakadaan yung sasakyan dito noong unang panahon.
Meron ditong malaking daanan pero hindi na dinadaanan kasi yung creek sa ibaba sobrang lalim na yung nahukay. Okay, so hindi na madaanan. So dito, pwedeng lagyan ng kampo kasi tuktok. So kapag sila ay atakihin ng kalaban, ay makadepensa sila ng maayos kasi nasa ibabaw sila. Kapag atakihin sila kasi yung kalaban ay paangat, sila ay nasa ibabaw. So napakagandang area. So ang maganda dito may history, and then ginawa nating satellite, and then nakita natin yung kakaibang formation sa lupa. Meron talaga siyang nagre-reflect dyan sa may damuhan na yan. Okay, wala naman yung bahay. Puro lang yan damo. Kapag tingnan mo sa ibabaw, meron siyang mag-reflect na color yellow. And then doon sa kabila, white. White pero kudrado. I think simento yun. Nakalagay sa simento na kahon. Meron kasi silang ginawa na mga hulmahan o mga forma ng isang kahon na hugis kwadrado. Okay? Kung kaya, ang ilang makikita natin na nakaseparate, ano siya, kulay white. Kasi yung kanyang kulay na yellow ay hindi makapenetrate doon sa kulay puti na simento. Okay? Lalong-lalo na yung malalim, color white pa rin yun. Kasi nandoon na yun sa bedrock. Pero yung kakaiba talaga, meron siyang nasagap na kakaibang formation. Kung titingnan mo yung ilang site, wala ka namang makikita na ganun. Okay? Then, ginawa natin ng scanning yung ilang area na wala nang ganun. Dito lang talaga sa mga area na may history. Okay? Japanese encampment. Napakarami. Halos buong baryo may nakalagay. So, ang maganda sa area, hindi siya masukal. Okay? Hindi siya malayo. Ay kalapitan lang. Pero, hindi pa rin natin batansya kung gaano kalalim. Kasi wala naman siyang lalim na ibinibigay. Pero why not? Okay, susubukan lang mga katiits, ano? Wala namang wala, susubukan, di ba? So, ayun mga katiits ay matirik talaga ang bundok. So, ganito yung plastada katiits. So, kapag paibaba, okay? So, kapag atakihin dun sa ibabaw, kailangan aangat. So, mas advantage kung yung nasa ibabaw. Okay, mas sila, mas lamang yung nasa ibabaw. Unlike doon sa ibaba. So, mas maganda talaga na gawa ng kampo doon. And then, meron pang daanan. So, napakataas ng possibility na mayroong item dito. Okay? So, alam naman natin na yung mga Hapon, mga opposite talaga yung kanilang mga sign. Naghahanap tayo dun sa area na may maraming sign pero wala naman nakabaon. Doon lang pala sa area na walang sign na makikita. So, napaka-opposite, di ba? Asa? Morning, mga tipaka o kauban eh. Ano na eh? Oh? Oh, na eh. Muli nipin re. Ne. Nipin re. Grabe, kano na. Wala. Oh, dato mo. Di pa ka ha? Biri ka na ka.